Magandang umaga po sa ating lahat. Ika-5 linggo ng Kwaresma at sa sunod na linggo ay linggo ng Palaspas. Kaya ito yung huling linggo kung saan tayo ay naghahanda para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ang buong 5 linggo ng Kwaresma ay nakatuon sa penitensya o repentance, pagsisisi ng kasalanan. At palagi nating sinasabi na kung magsisisi ng kasalanan, dapat itutuwid ang pagkakasala. Hindi maaring magsisisi lang tayo na wala tayong gawing resolusyon o rekomendasyon sa ating buhay. Yung hindi natin na dapat gawin, huwag nang gawin. Pero ang linggong ito sa ating binabasang Ebanghelyo, ito yung pinakarurok o climax ng ministriya ng Panginoong Hesus. Ito ang panimulang pagpapakita ng Panginoong Hesus na dapat siya ay mamatay, magdusa, mamatay at muling mabuhay. At inilarawan dito ang kanyang kamatayan. Nilarawan dito yung hapunan, huling hapunan. Ngunit, ang kabahagi sa huling hapunan ito ay ang kanyang mga matalik na kaibigan. Si Lazaro, si Marta, at si Maria. Maalala natin si Lazaro ay ang kanyang binuhay. Muling binigyan ng buhay. Si Marta ay nakilala na tagapagluto, tagapaghanda. Kahit dito sa kwentong ito, si Lazaro ay kasalo ni Jesus. Si Marta ay tagapaglingkod. Kaya ganon talagang papel ni Marta. Tagapaghanda, tagapaglingkod. Kaya pag mayroon tayong mga seminar at yung mga kababaihan ay ayaw umati ng seminar dahil magluluto, sinasabi ko palagi, nagmamarta sila. Sila ay nagmamarta. Okay naman yun, no? Kasi kailangan nating may maglilingkod. Pero si Maria, kung maalala natin, si Maria yung nakikinig sa Panginoong Hesus. Sa isang kwento na pumunta si Hesus sa kanilang bahay at nagtuturo si Hesus, si Marta nakikinig. Kung baga, estudyante ng Panginoong Hesus, si Maria. Kaya sabi nga ni Marta, Panginoon, sabihin mo nga sa aking kapatid na tulungan niya ako dito. Sabi ng Panginoong Hesus, Marta, balisa ka sa maraming bagay, ngunit pinili ng kapatid mong si Maria ang nararapat. Matututo o mag-aaral at matututo. Katangian yon ni Maria. At dito sa hapunang ito, itinuturo ni Maria ang pagpapasalamat. Pero yung pagpapasalamat na yon, plano yon ng magkakapatid. Hindi yun kay Maria lang. Si Maria lang yung nag-execute o nagpapatupad. Kasi, di ba, binuhay si Lazaro, dapat silang magpasalamat. At hapunan ang pasalamat nila. At ang dagdag sa hapunan na yon ay yung pagbuhos ng pabango sa paa ni Jesus.
at pinunasan ni Maria ng buhok, hindi tuwalya. Buhok, siguro imagine natin, si Maria siguro mahaba yung buhok kasi magawa niyang maipunas yung kanyang buhok sa paa ni Jesus na binuhusan ng langis na mamahalin. Ang sabi dito sa ating binasang Ebanghelyo, pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo, na ang presyo noon ay 300 salaping pilak. Kung maalala nyo sa talinghaga ng yung nagpapatrabaho na isang may-ari ng ubasan, yung isang pilak ay isang araw na pagtatrabaho. So, i-imagine nyo, yung 300, ibig sabihin, 300 days ang pagtatrabaho ng isang tao upang mabayaran yung mamahalin na katas ng nardo, pinakamataas na uri ng langis na pabango. Kung mayroong 365 days sa isang taon, kulang-kulang 65 days ang pagtatrabahuan ng isang tao upang mabayaran niya ang pabango na yun. Kaya, si Judas Iscariote ay nasasayangan. Kung ipinagbili lang natin yan, at ang pinagbilhan ay ibigay sa mga mahihirap, pero sinabi naman dito na hindi naman totoo yung sinabi ni Judas. Gusto lang niyang nakaawin yun, magnanakaw si Judas. Siya yung treasurer. Siya nang iingat ng kanilang salapi, kaya ninanakawan niya. Yan ang sinabi dito sa talata 6. Pero dahil nga, parang panimula yon o para paglalarawan sa kamatayan ng Panginoong Hesus, sinabi ng Panginoong Hesus, hayaan nyo, gawin yan. Kasi, yan ay paghanda para sa paglilibing sa akin. Kasi, ang mga Hudyo, pag namatay, sila ay lalagyan ng pabango bago ilagay sa libingan. At yan ay paghanda sa paglilibing sa akin. Ang malungkot lang doon, kasi sabi ng Panginoong Hesus, habang panahoy kasama ninyo ang mga mahihirap. No, di ba? Kaya, kung diretso kang magbasa nito, mga evangelical magbasa nito, nasusulat, habang panahon ay mayroong mahihirap. Kasi sinabi na yan ng Panginoong Hesus. Nasusulat yan sa banal na kasulatan, habang panahon kasama ninyo ang mga mahihirap. Ibig sabihin, wala talagang pag-asa yung mga mahirap na umunlad. Wala talagang pag-asa yung tanggapin na lang talaga yung katotohanan. Yung mahirap talaga, mahirap ka na lang. Kasi sinabi yan ng Panginoong Hesus. Kung hindi mo ipapaliwanag sa konteksto dito. Sinabi ng Panginoong Hesus, habang kayo'y buhay, naiwan dito sa lupa at ako ay magdusa at mamatay at muling mabuhay, maging kasama nyo talaga ang mahihirap dahil sila yung umaasa sa aking muling pagkabuhay. Sila yung umaasa sa aking pagliligtas sa kanila. O di mabago yung ngayong pag-iisip natin, ay hindi pala. Hindi habang panahon na may mahihirap. Kung hindi, yung mga mahihirap na yun, kasama ng mga alagad nila dahil umaasa sa kaligtasang ipagkaloob ng Panginoong Hesus.
Yung mahirap sa mga Hebrew, ang tawag sa kanila, anawim. Ang anawim, ang kahulugan, ay wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Ang ibig sabihin, wala silang property, wala silang ari-arian, wala sila para sa kanilang buhay. Ang kanilang inaasahan na lang, ang pagliligtas ng Diyos. Yun ay anawim. Pag nakabasa kayo ng anawim, yun ang kahulugan. Ganun sila kahirap. Pero, sa pagsama nila sa Panginoong Hesus, sa daming mga tao nakikinig sa Panginoong Hesus, pinapagaling niyang may sakit, pinapalayas yung mga sinasaniba ng demonyo, yun ay ang anawim, ang mga mahirap na umaasa sa pagliligtas ng Diyos. Kaya, pagbasahin natin ang talata 8 dito sa Juan, Kabanata 12, na sinasabing, habang panahoy kasama ninyo ang mga mahihirap, dapat tingnan natin na kasama talaga ng mga alagad ng Panginoong Hesus ang mga mahihirap dahil umaasa sila sa pagliligtas ng Diyos. Di magbago yung ating pananaw. Hindi totoo. Natanggapin na lang natin na ang mga mahihirap ay habang buhay silang maghihirap. Ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Hesus upang iligtas itong mga mahihirap na to. Basahin natin ulit ang Lucas Kabanata 4. Iyon ang sinasabi niya. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin sapagkat ipinahayag ang kaligtasan ng mga mahirap, na ang mga bulag ay makakakita, ang mga pipi ay makapagsalita, ang mga bingi ay makarinig, at yun ang kanilang kaligtasan. Sa tagpong ito, inilarawan sa atin ng Panginoon na ang ating buhay, una, dapat magpapasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Laki nga yung biyaya ng magkapatid. Ang biyaya ay ibinalik o binuhay muli ang Panginoon, ang si Lazaro. Yun ang pinakamalaking biyaya. Wala nang makatanggap ng biyaya nun. Namatay na, ngunit binuhay. Kaya dapat magpasalamat sila. At ang pasalamat nila, ipinapakita doon sa salo-salo. Hindi lang man si Jesus ang pinapakain. Salo-salo. Kaya maunawaan natin kung mayroong mag-birthday, nagpapakain, kung may piyesta, nagpapakain, dahil yun ang larawan ng pasasalamat. Siyempre, mauna yung banal na misa sa ating ginagawa ngayon. Nagmimisa muna tayo, nagpapasalamat muna tayo, bago magsalo-salo. Misa muna, bago lamesa. Ang problema sa iba natin, lamisa na lang, wala nang misa. Salo-salo din yun eh. Pero sa ating konteksto, tuwing mayroong pasasalamat natin, nagkaroon tayo ng misa. Noong nakaraan, March 30, nagkaroon tayo ng misa dito sa simbahan dahil death anniversary ni Ninya Jordan. Sinabi ko, ang death anniversary ay hindi na ginugunita. Bakit? Gugunitain mo yung namatayan ka? Di ba lungkot yon? Pero kapag pinagdiriwang mo ang death anniversary, dapat nasa konteksto ng pagpapasalamat. At ang pagpapasalamat ay dapat masaya. Dapat kagalakan ang madarama mo kapag nagpapasalamat ka. Ganon yung mga kapistahan ng mga Hudyo
na tinanggap din natin dito na may mga pista tayo, kagalakan ang pista at ay nasa konteksto ng pagpapasalamat. At dito, sa handaang ito, nasa konteksto ito ng pagpapasalamat. Kahit yung pag-aalay ng pabango, ang mahal nun. Pero dahil nagpapasalamat ka sa Diyos, baliwala sa iyo yun. Kung ilang taon o kung ilang araw yung iyong pinaghirapan upang mabili mo yung pabango na yun, yun ay ibinigay mo sa Diyos. Papasalamat mo sa Diyos. Tayo, hindi masyadong ganun na tayo nag-iisip eh. Kapag may birthday nga tayo, ayaw pang ipabanggit na magpapasalamat. Pero birthday mo yun. Pasalamatan natin ng Diyos, nakarating ka ng ganong isang taon. Sa Mindanao, ang ginagawa namin pag may nag-birthday talaga, mayroon siyang Thanksgiving offering. Yung sobre sa Mindanao na nandyan sa likuran, mayroong nakalagay doon, offering for birthday, offering for death anniversary, offering for memorial. Na kung magpasalamat ka, mayroon kang parang katulad ng pagpapasalamat mo na may halaga. Ang iba sa Mindanao, pag sinasabing memorial, gawa sila ng parang may makikita para sa memorial. Alaala sa mga namayapa. Yung iba magdodonate ng lote para sa kapilya, memorial yun. Offering yun, hindi naman yun binibinta eh. Inialay naman yun. Yan ay mga larawan ng pagpapasalamat. Dito, mukhang tinanggal yan dahil ginagawa kasi daw ng negosyo yung simbahan. Kung hindi natin napapaliwanag ng maayos, talagang parang nag-isip lang tayo ng pera tuwing misa. Pero kung sa konteksto ng pagpapasalamat, ano ba naman yung magbigay ka at magpasalamat sa Diyos para mabanggit yung iyong pangalan sa isang pagdiriwang upang pagpalain ng Diyos? Dati kasi dito sa Metro Manila, bawat santo mayroong kahon. Parang ninegosyo na lang yung mga rebolto na hindi naman dapat. Pero yun ay pamamaraan na kung mayroon kang pasalamat, doon mo ihulog yung iyong pasalamat doon. Kung nagdasal ka, pasalamat ka, doon mo ihulog sa kahon. Pero nadadaya kasi. Di alam kung paano nasungkit. Sinusungkit kasi. Parang inside job yung nagsusungkit dahil nawawala ang laman ng kahon. Kaya mayroong pagdaraya. Mayroon pang isang simbahan dito sa Metro Manila na yung kahon na malapit sa tinutungtungan ng rebolto, ginawan din ng kahon na katulad ng pagkatapos, hindi mo mahalata na pinapatungan ng kahon. Kaya pag maghulog ka doon sa kahon niya, mahulog. Kaya tuwing pagtingin ng mga namamahala sa mga offering, bakit walang laman? Yun pala napatungan ng kahon ng sakristan. O di ang sakristan ang kumikita. Tanggalin na yan. Kasi hindi na siya nakakatulong. Sa halip na ekspresyon ng pagpapasalamat, nakapagbigay tuloy siya ng dahilan ng pag-aaway sa loob ng simbahan. Kasi magdududa na yung iba. Ninakaw mo, ninakaw mo, ninakaw mo. Di
Sa loob ng simbahan, may magnanakaw. Pag hindi yun nalutas ng pari, yung pari ang magnanakaw. Kaya dapat malinaw yun sa bawat isa sa atin. Pag may nawala sa loob ng simbahan, yung pari noon ang dahilan. Hindi man siya nagnanakaw, siya ang dahilan ng pagkawala. Kaya ako, kinakabahan ako pag may nawala dito. Kasi naisip ko kaagad yun. Naku, mayroon na naman sigurong mag-isip na ang pari ay may inside job. Delikado. Tawagin nyo na lang akong aktivista, komunista, huwag nyo akong tawaging magnanakaw. Kasi ang pagnanakaw ay binabayaran ng buhay. Alam nyo kung anong nangyari ni Judas? Dahil ninakaw niya ang kayamanan ng kanilang grupo, ang pangkat, at ibininta pa niya si Jesus. Yun, nagbigti. Buhay ang kapalit ng magnanakaw. Sa atin, mahirap yun. Mahirap yung magnanakaw sa atin. Kasi kailangan ang desisyon ng Supreme Court. Kaya huwag muna, maghintay muna. Hintay muna ng desisyon ng Supreme Court para walang gulo. At yun ang gusto nating walang gulo, di ba? Kaya hayaan natin yan, mag-decide yung Supreme Court upang walang gulo sa ating buhay. Pasasalamatan natin ang Diyos. Sa ginawa ni Maria, sa ginawa ng magkakapatid, larawan ng pasasalamat. At ang pasasalamat natin ay dapat hindi lang sa salita, kung hindi mayroon tayong ino-offer. Mayroon tayong binibigay para sa pagpapasalamat natin sa Diyos. Dahil huling linggo na to, at huling linggo na to ng Kwaresma, at inihanda tayo para sa isang pagdiriwang ng muling pagkabuhay, dapat ang ating nasa isip at nasa puso natin ay ang pagpapasalamat para sa kaligtasan. Ano ang kapalit ng pagpapasalamat sa panalangin? Huwag na akong magkukunwari. Dapat matranslate siya sa offering ng financial support sa simbahan. Hindi naman yun napupunta sa pari. Ang financial support natin sa simbahan ay ginagamit natin para magkaroon tayo ng mga programa. Huwag tayong maiwan sa mga bayaran sa ating mga bills. Totoo yun, mayroong napupunta sa pari, pero tinatakda kung magkanong tinatanggap ng pari. Ngunit, ang ating mga financial support sa simbahan ay para umunlad ang ating simbahan. Kaya nga mayroon tayong centralization eh. Sinentralize natin ang anong malikom natin sa simbahan upang makita saan napupunta yung ating mga financial support. Anong tawag sa financial support natin? Pledge. Yung pledge natin na mayroon dyan sa mga sobre na marami ng alikabok, ibig sabihin, di na nalagyan, yun ang financial support natin. Tinatranslate natin sa pledge. Pledge ay pangako. Taon-taon, gumagawa tayo ng pledge form. Pinipirmahan natin, ako ay magbibigay ng 100 per month. Hahatiin ko yung 100 sa 4 na linggo, 25 per Sunday. Ang layo nun ha.
Kasi nga, kung mayroon kang 3,000 sa isang buwan, ang dapat ibibigay mo sa 3,000 ay 300. Pero dahil wala na ka nang mawala, wala ka nang 2,700 na lang yung naiwan sa'yo, na kulang-kulang nga yung 3,000, kuhaan pa ng simbahan na 3,000, sinabi na lang natin, pledge na lang kung magkano yung kakayanin. Yun ang kahulugan ng pledge. Kasi kung hindi pledge, tithe yun. At ang tithe ay ikapo ng 3,000 ay 300. Kaya hindi tayo masyadong naghahabol. Katulad ng mga Iglesia ni Cristo, katulad ng mga evangelicals, katulad ng El Shaddai, na nanawagan na mag-tithes. Dahil alam natin kung sinong mag-tithes, nakukuhaan ng 10% yung kanyang income na maliit. Kung 3,000 nakukuhaan ng 300, iiyak siya noon. No? Kasi pag mayroon kang natanggap na 3,000, dapat ang naunang isipin mo, tithes yan, 300. Kaya ang i-budget ko lang, 2,700, kasi yun lang ang akin. Kasi yung 10% sa Diyos yun, hindi ko pwedeng hiramin yun, hindi ko pwedeng dayain yun, hindi ko pwedeng nagawin yun. Pero, naunawaan natin ang bawat isa sa atin kung mayroon kang tinatanggap ng 3,000, ano pa naman ang iyong mabibili sa panahong ito? Na nagmamahal yung gasolina. At pag mahal ng gasolina, huwag kayong maniwala na ang kuryente ay hindi magmahal. Ang bayaran sa tubig ay hindi magmahal. Dahil pinapatakbo yan ng iba't ibang uri ng langis. Ba? Kuryente, langis ang pinag-usapan ni Father. Totoo yan. Kasi yung mga ating transmission, ang ating mga hindi siya hydroelectric power. Siya ay pinapatakbo ng mga barge, ng mga supplier. Imported pa yung supply, coal. Yung mga carbon na ini-import pa natin. Kaya, anong mabudget mo sa 2,700? Kaya, pledge na lang kung anong kaya. Unawaan natin yun. Kaya ako talaga, pag nagsasabi ako ng tithes, yung may kakahayahang mag-tithes ay yung may mayaman. Kasi kahit kuhaan mo pa siya ng 10%, mayaman pa rin siya. Maniwala ka niya. Kaya ako pag nagsiseminar ako ng stewardship, sinasabi ko, paano ba natin na-assess yung yaman ng isang negosyante o Panginoong may lupa na may raming ektaryang nagtatrabahong mga magsasaka at magkano yung kanyang ibibigay sa simbahan? Kailangan ba nating pumunta sa BIR na iyon ang kanyang kita? At kuhaan natin ng 10%? Hindi tayo sigurado nun. Kaya ang palaging nakukuhaan ng 10%, yung may tiyak na sweldo, mga teachers, mga government employee, yun ang nakukuhaan ng, mga private employee na may sweldo, yun ang automatic nakuhaan ng percentage. Pero hindi natin alam na yung mga teachers pala nabaon na sa utang, sa pangungutang. Kuhaan pa natin ng 10%, pero mayroong nagbibigay. Huwag tayo mag-isip na walang nagbibigay ng 10%. Pero dapat yung may negosyo, yung may kaya, sila ang obligadong magbigay ng 10%. Dahil kahit kuhaan mo pa ang iyong 20,000 ng 2,000, mayroon ka pang 18,000 na matira sa iyo na ikabubuhay mo, maliban kung marami kang pamilya at marami kang binubuhay na ibang pamilya. Diba? Kaya balikan natin, kung nagpapasalamat tayo dito sa simbahan, itina-translate natin sa pledge. Pero, sa pandemya, excuse.
Wala tayong magagawa kung wala silang maibigay dahil walang trabaho, walang kita. Excuse sila. Paano na tayo mabubuhay? Paano na tayo makakatulong sa simbahan? Paano yung suporta natin financially? Dahil ang inyong pari tumatanggap ng stipend. At hindi ko yan ipinagmamayabang. Sa Diocese ng Greater Manila, ang mga pari ay pinakamababa na tinatanggap sa stipend. Yung nasa misyon, nagre-range yung tinatanggap nilang stipend ng 7,000 to 10,000. Yung nasa parokya, nagre-range yung tinatanggap nila ng 10,000 to 15,000. At dito sa pari ng Bacood, iika-ika kasi maglakad at iika-ika din ang pondo natin, hirap talagang abutin yung 10,000. Pero naibibigay din. Sabi, Father, ito muna. Okay lang. Pero never akong nang-aaway ng treasurer para lang ibigay yung aking stipend. 2016 ako nagsimulang pari dito. Sa July 2022, ilang taon na ako dito. Iniisip ko palagi na ang simbahan natin ay hindi dapat iisipin na ang pari ay naghahanap buhay. Dapat iisipin natin na itinalaga siya dyan dahil pamunuan niya ang simbahan niya sa pag-unlad at hindi dahil sa gusto niyang kumita. Kung wala tayong magawa. Kaya kailangan natin na suportahan ang simbahan sa pamagitan ng ating financial support. Wala namang ibang translation kasi sa probinsya, kung hindi man ka makapagbigay ng pera, manok, itlog, gulay, isda sa Mindanao. Assign ako 2012 hanggang 2015. Centralized doon. Kaming mga pari, mayroon kaming budget sa diocese na tinatanggap namin nasa 15,000. Pero dahil 60-40, 40% na iwan sa parokya, 60% binibigay namin sa diocese para sa aming stipend na galing sa diocese ng 15,000. Yung 40% sa parokya, entitled ako ng 5,000 sa aking allowances. Transportation, representation, mayroong mga visitation allowance, 5,000, di ko yung nagagamit. Bakit? Tuwing linggo, pag may misa, sa harap ng altar, andun yung mga in-kinds, bigas, gulay, manok, itlog, magtakbuhan pa yung mga manok sa altar dahil nakalas sa tali. Sapat yun, tuwing linggo yun ha. Yung mga saging at mga prutas na dinadala sa pasasalamat sa linggo. Sa sunod na linggo, mayroon na naman. Kailangan kainin mo lahat yun. Paano mo kainin yung mga marang, durian, mangustin, lansunis? Kaya tuwing Lunes, yung mga lay ministers, kitang-kita sa simbahan. Sabi ko, kumain tayo, pero huwag kayong magdala. Bakit, Father? Pag nagdala kayo, wala nang mag-offer. Dahil makita ng mga tao na kinukuha ninyo yung ino-offer sa simbahan. Kumain lang tayo. Naku, Father, magkakain sana yung aking nanay, yung aking tatay. Na, paano yan? Di, kumain ka muna. Pagdating mo sa bahay, ilabas mo para ma-share mo sa kanila. Ganon yan doon sa Mindanao. Kaya sabi ko, abante yun. Kasi nag-aral sila kung anong meaning ng stewardship, anong meaning ng standard of giving. At yung standard of giving ay suporta sa simbahan, hindi pupunta sa pari. Kukunin lang yung sa pari, yung nakatakda para sa kanya. Kaya nagbabudget tayo. May budget para sa pari, para sa transportation. Ang kaigihan lang talaga, ang in-kind.
na offering. Kaya minsan, yung bigas, dahil sa sunod na anihan ay may bigas na naman, anong gagawin ng pari? Ipakilo. Binta mo. Sa'yo na yun eh. Kasi mayroon na namang anihan. Every 3 months, nag-aani sa mga palayan. Ganon kaabunda. Ngayon sabihin nyo sa akin, bakit Father, umalis ka doon? Di naman yan usapin kasi kung gaano yung, ano yung iyong natatanggap. Kung saan ka masaya, maglilingkod. Kaya ako, 32 years na ako naglilingkod. Ay, ganito pa rin yung buhay. Makakakain minsan, kung minsan manghihingi, kung minsan umaapila ng tulong, pero buhay. Maraming mga nabubuhay sa kayamanan ng simbahan na nauna ding kinuha ni Lord. Kaya dapat tayo magpapasalamat sa Diyos. Huling linggo sa Kwaresma, ihanda natin ang ating sarili sa pagpapasalamat. At ang pagpapasalamat ay inaasahan natin na yung pinaka the best na offering natin ang ibibigay. Katulad ng magkapatid na Lazaro, Marta at Maria. Yung the best na pabango at salo-salo ang ipinagkaloob nila sa Panginoon. Naway, nabigyan tayo ng larawan kung ano pala ang offering para sa Diyos. At sana pagsikapan natin na magawa natin sa buhay natin dahil ang unang ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay buhay. Namatay na si Lazaro, binuhay ng Panginoong Hesus upang ipakita niya na mahalaga ang buhay ng tao. Pagpalain tayo ng Diyos sa linggong ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.